Magandang araw sa ating lahat mga kababayan. So ito pag-usapan natin itong si idol natin Sir Philip Salvador na itong kamakailang araw ay nagsabi nga na tatakbo daw sa pagka-senador ngayong darating na 2025 elections. So opinion ko lang naman ito kung ano lang masasabi ko. Ang akin lang naman, naku naman, artista na naman. Hindi na tayo nadala, no? Kasi kung public service ang habol ni Philip Salvador, sana tumakbo na lang siya bilang mayor. Ganyan. Mayor, vice mayor, kapitan, kagawad, councilor. Yan, at least sa local executive. Hindi pwedeng legislative. Ba't ko nasabi? Kasi mga kababayan, pag legislative kasi ang tatakbuhan mo, gaya ng congressman at senator, ang pangunahing gagawin mo kasi dyan, gumawa ka ng mga batas na makatutulong sa ating mga kababayan at sa ating bansa. Ngayon, kung artista, paano ka gagawa ng batas? Di ba? Dapat talaga, pag nasa legislatura ka, yan, congressman o kaya senator, ang number one na option dyan, dapat ikaw ay abogado. Marunong ka sa batas. Kasi nga, yun nga ang pangunahing trabaho ninyo, gumawa ng mga batas na makatutulong sa ating mga kababayan. Kung hindi ka man abogado, kahit man lang sana nakatapos ka, para at least naiintindihan mo ang mga bagay-bagay. Hindi yung, I move. Ganon lang ang ginagawa natin sa Senado. Huwag ganon. Diba? Yun lang naman ay opinion ko lang. Kaya pag sa darating na halalan, ang pinapaano ko lang sa inyo mga kababayan, sana maging matalino naman tayo sa pagpili. Na pagdating sa ganyan, senator, huwag na tayong pumili ng mga artista lang. Meron yung mga iba kasi subok na gaya ni Tito Soto. Yan, para sa akin okay yan. Pwedeng bumalik yan. Kahit si Isko Moreno, hati pa ako dyan kasi although alam ko nakapag-aral na rin yan, natapos na rin yan. At saka yung bang sila yung mga taong kahit paano may napatunayan na nung nagserbisyo sila na okay naman. So yun, yung mga ganong mga kandidato, pwede nating ibalik. At saka ang una-una nating titignan syempre yung susuporta sa mga magagandang proyekto ng gobyerno natin ngayon na pinamamahalaan ni PBBM. Mahirap kasi kung yung kukunin natin sa Senado ay yung wala namang kahit nga abogado nga, pero ang problema ay kung lahat naman ng gustong gawin ni PBBM na kahit na ito ay magaganda o makakabuti sa ating lahat, kukontrahin. Kung kontra lang ng kontra. Yun ang purpose. Kung yun ang purpose ng senador na yan, wala na kundi kumontra lang ng kumontra sa kung anumang mga proyekto na gustong gawin ng gobyerno natin ngayon, ay mahirap yun. Okay lang yung kung yung balanse, di ba? Kahit DDS ka man o sabihin natin dilawan ka man. Pero pagdating naman sa kung magaganda, sumusuporta ka, okay yun. Kung sa tingin mo hindi maganda, yan i-criticize mo. Yan okay lang, balanse. Pero pagka yung sukdulan lang talaga ang pagka-anti-Marcos mo, yun ang mahirap. Hindi ka talaga, para sa akin, hindi ka makakatulong sa gobyerno ng PBBM ngayon. So yun ang tignan natin mga kababayan, pagbubuto tayo ngayong darating na 2025
elections. So, maging matalino na tayo. Tignan natin kung sino ba talaga yung makatutulong sa mga proyekto at mga programa na gustong ipatupad ng ating mahal na Pangulo na si PBBM. Ayun lang. Tapos mabalik ako dyan kay Philip Salvador, yung di ba may nag-speech siya nung mga ilang araw yun sa PDP. Tapos ang sabi niya, itataya daw niya ang buhay niya kay Digong. Which is para sa akin, maling-maling kasi dapat kaya ka tumatakbo, itataya mo ang buhay mo sa amin, sa mga kababayan mo, sa buong Pilipinas. Magsiservisyo ka sa mamamayang Pilipino. At hindi ka magsiservisyo kahit Digong lang. So, ayun lang mga kababayan, kayo ba? Pag tatakbo ba si Philip Salvador ng pagkasenador, iboboto ninyo?